Alam nyo, minsan may mga panaginip na parang higit pa sa ordinaryo, di ba? Para sa isang lalaking nagngangalang Narciso o Lalo, ang mga visions niya ay hindi lang basta panaginip. Sinasabi niyang ito ay mga mensahe na direktang kumokonekta sa ilan sa mga pinakamabibigat na akusasyong politikal dito sa Pilipinas. Nagsimula raw ang lahat sa isang napakalakas na mensahe na natanggap daw niya mula sa Diyos noong February 25, 2026. At ito raw yung sinabi sa kanya. Hindi sila makakilos, minumulto na sila sa mga pinagagawa nila. Grabe 'di ba? Talagang nakakakilabot na simula para sa mga revelasyong isisiwalat niya. So itong mensaheng to, hindi lang basta binulong o sinabi sa kanya. In fact, ipinakita raw ito sa anyong ng isang napakakalinaw at medyo nakakabagabagag na panaginip. Dito iikot yung unang bahagi ng pag-uusapan natin. At ang ginawa niya, pinost niya to sa social media. Ibinahagi niya yung buong karanasan, every single detail, kung ano yung nakita niya at narinig doon sa loob ng panaginip na yon. Ayon sa post niya, parang may sequence yung panaginip. Step by step, kumbaga. Una, nakita raw niya yung sarili niya na pumasok sa isang bahay na hindi niya kilala. Tapos, sa loob, may nakita siyang mag-asawa, paralisado, hindi makagalaw, at parang balisang-balisa. At yung pangatlo, at ito yung nakakagulat, may narinig daw siyang boses daw ng Diyos, na nagsabi kung sino yung mag-asawang yun. At hindi lang basta sinabi kung sino sila. Talagang pinangalanan daw sila ng boses na yon. Sila raw ay the Marcos couple. At ang dahilan kung bakit sila ganon ay dahil minumulto na raw sila sa kanilang mga ginawa. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Para kay Olalo, malinaw na hindi ito ordinaryong bangungot lang. Para sa kanya, isa itong propesya, isang mensahe na may direktang kaugnayan at malalim na kahulugan sa kung anong nangyayari ngayon. Okay, para mas maintindihan natin yung panaginip na yan, kailangan nating silipin yung isa pa niyang pangitain na natanggap din daw niya nung araw na yon. Kasi dito na raw magkakakonekta yung mga toldok, dito na mabubuo yung buong picture. Dito sa pangalawang vision na to, may nakita raw siyang puno ng bayabas. At doon, mismong si Jesucristo na raw ang nagsalita at itinuro si Pangulong Marcos bilang yung utak daw sa likod ng isang malaking anomalya. At ito raw yung eksaktong sinabi. Hinog na ang mga pinunla niya, pipitasin na lang niya. Dito ngayon natin makikita kung paano niya pinagtagpi-tagpi yung mga simbolo at yung mga issue sa politika. So, yung puno ng bayabas na punong-puno ng hinog na bunga, para sa kanya yan daw yung mga umano'y korap na plano ni Pangulong Marcos na malapit na raw anihin, kumbaga. At mula sa mga interpretasyong yan, doon na ngayon nabuo ang isang serya ng mga grabe, napakabigat na akusasyon laban mismo sa gobyerno. Base sa paliwanag ni Olalo, ang administrasyon daw ay hindi na isang lehitimong gobyerno, kundi isang sindikato. Yan yung term na ginamit. Isang organisasyon daw na ang pangunahing pakay ay korupsyon. At hindi lang isa o dalawa ang pinangalanan niya, isang buong network daw to. Siyempre, nandyan si Pangulong Marcos bilang leader daw. Tapos, may mga protector daw tulad ni Lacson at Soto. Idinawit din si George Garcia ng Comelec, si Remula, at marami pang mga congressman at senador na di umano'y kasama rito. At yung pinaka-core daw ng akusasyon, may kinalaman daw ito sa isang sistema ng pagdi-deliver ng pera sa mga opisyal, particular sa mga mambabatas at sa Comelec. At sinasabi pa na may mga testigo raw dito, mga whistleblower tulad ng isang sardiko at isang grupo ng Marines. Pero teka, hindi lang pala ito tungkol sa mga politiko. Ayon kay Olalalo, yung mga propesya niya ay may mas malawak na mensahe. Isang paghatol hindi lang sa mga leader, kundi sa buong bansa. At yung pundasyon ng lahat ng ito, ayon sa kanya, ay isang turo na galing daw mismo sa Diyos, na ang tunay na demonyo, ang tunay na kasamaan, ay nasa tao. At dahil dito, ang Pilipinas daw ay tinatawag na isang makasalanang bansa. At paano mo raw makikita yung pagiging makasalanan na yan? Itinuro niya yung sistema ng hustisya natin na parang baliktad daw. Kung saan yung mga nagsisiwalat ng katotohanan, sila pa raw yung kinakaso. Samantalang yung mga makapangyarihan, sila yung protektado. So, paano to magtatapos? Dito na pumapasok yung huling babala mula sa mga propesya. Pero kasama ng babala, mayroon ding daw landas para sa pagbabago at kaligtasan.
Malinaw daw yung mensahe galing kay Jesus. May pananagutan. Lahat daw ng gumawa ng masama ay haharap sa batas dito sa lupa at higit sa lahat, haharap sa Diyos sa kabilang buhay. Walang takas, sabi nga. So ano yung solusyon? Sa huli, yung buong punto raw ng mga revelasyong ito ay isang panawagan para sa lahat, hindi lang sa mga nasa gobyerno. 3 bagay lang daw ang hinihiling ng Diyos. Una, pagbabago. Pangalawa, pagsisisi. At yung pangatlo, lubos na paniniwala. Lahat ng ito inilalahad sa atin bilang isang propesiya, isang danal na mensahe. Pero syempre, nagiiwan din ito ng isang malaking tanong para sa ating lahat, di ba? Ito ba ay isang revelasyon mula sa itaas o isa lang itong paraan ng pagpapahayag ng saloobin sa politika? At posible nga bang paghiwalayin ng tuluyan ang dalawang yan, ang pananampalataya at ang politika?